Magandang hapon po mga kapatid, mga kaibigan. Ito po muli si Brother Paul Dito Jose, and this is our time in the Word, and that is in the Word of God. At tayo ho ay may mga ganitong pag-aaral, particularly para ho sa mga kapatiran namin dito sa Jesus Christ Baptist Church dito sa Santa Maria, Bulacan, at sa ating mga friends na nakakasama ho natin sa mga pag-aaral. And pinagpapatuloy ho natin ang ating series ng pag-aaral on basic steps or fundamental steps on how to study the Bible. And again, ito ho ay para matuwangan ang atin hong mga kapatiran na tila baga ngayon ay marami ng oras dahil under quarantine pa rin. At yung iba siguro ay nakabalik na sa trabaho. Pero ang challenge natin ay huwag sayangin itong quarantine time at ibang mga kapatiran. Salamat sa Panginoon. I know na kanilang binigyang panahon ang pananalangin at binigyang panahon din ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito ho ay to equip us better that we are able and even our brethren ay maging may kakayahan na mag-handle ng salita po ng Panginoon. Na pag binasa ang salita ng Diyos ay nahandoon ng kakayahan na naunawain ang salita ng Panginoon at ito ay may apply sa kanilang mga buhay. So bago ho tayo dumako sa atin hong meditation and our study ngayong hapon ay ilang mga announcements po muna, particularly para ho sa ating mga kapatiran. Una ho ay sa Friday, meron ulit tayong Time in the Word at ipagpapatuloy natin itong Time in the Word natin online kahit na pumunta na tayo sa new normal. Ano po? Pag-pray natin Sister Jinjin today ay she was able to have her chemotherapy. At salamat ho sa Diyos, kahapon ay nakuha ko yung impormasyon mula sa kanya na dumating na yung gamot na kanyang hinihintay. So salamat din po sa mga kapatiran na tumugon financially to be able to help her. So malaking bagay po yun dahil hindi lang po gamot, transportation at yun, yung mga miscellaneous na mga gastos ay nahandun din po. So salamat po, and I do pray and hope na tayo bilang mga Kristiyano, kagaya ng sabi ng salita ng Panginoon, ay magmahal tayo ng hindi lamang sa salita kung hindi sa katotohanan, maging sa atin hong mga gawa. Pray din ho natin ang health ni Sister Jinjin. Alam natin na pagkatapos ng chemotherapy ay nahandoon yung napakahirap, napakabigat na karamdaman or na feeling, yung panghihina ng katawan. So pag-pray po natin siyang patuloy. Ganun ho, pag-pray natin yung ating service sa Sunday. Last Sunday, we have two visitors, yung Tanudra couple, Brother Alex, Sister Pinky Tanudra. Thank you for your presence. At naging nakagalakan ko ho yun. So under GCQ po tayo. Under GCQ ay 10 pababa. So kung meron tayong mga kapatiran na gustong pumunta, if you are above 20 years old and below 60 years old and walang underlying condition, you are allowed by the government. At let me know. Huwag ho kayo basta pupunta ho dito sa church. Sumobra tayo sa 10, nandun kayo sa labasan. So let me know first before you come here to church, at para mapagplanuhan po natin at ginagawa natin yung mga preparations, yung ating physical distancing, wearing of masks, yung ating disinfection ng ating church. Lahat po yan ay ginagawa para mapanatiling safe mga umaatin po sa ating gawain. Ano po? And then also ay ang atin mga kapatiran na sa mga bahay-bahay. Kahit nasa mga bahay ho tayo, nais po at lagi nating paalala na bago man yung ating geographical location in worship, hindi nagbabago ang Diyos na ating sinasamba. Yung kaseryosohan sa pagsamba sa Panginoon ay gusto ko hong encourage ang mga kapatiran, particularly the parents na talagang nabigyang pansin ang inyong buong pamilya when it comes to worship. Yes, alam ko na sa bahay madaming distractions, pero ipaunawa sa mga bata na ito'y pagsamba. Hindi ito time maglaro, hindi ito time mag-cellphone, hindi ito time kumain, ito'y time na sumamba sa Panginoon at kailangan tumutok ng may kaseryosohan. Yung habit na yan
hopefully ay madala nila mag-build up hanggang sa kanila maka-attend dito ho sa church. And also, mag-pray ho natin ang ating mga magulang at extended ang bakasyon. 3 buwan nang nasa bahay ang mga bata, 2 more months to go, August pa ang pasukan, Lord willing. So gusto kong ipaalala lang ho sa mga magulang ang isang text sa Bible, sa Ephesians chapter 6 verse 4. Ang sabi ho ni Apostol Pablo ay ito, "And ye fathers," and primarily the father, and secondarily kasama ho ang nanay, so the parents, "and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord." So the parents must actively seek in obeying this command. Ano ho? Ang mga magulang ay kailangan aktibong sinisikap na sundin ang utos na ito ng Diyos. Ano ito? Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So if you're a parent right now, let me ask you, are you doing this? Or what are you doing para sundin ang utos na ito ng Panginoon? Sa araw-araw na kasama ninyo ang inyong mga anak nitong nakaraang 3 buwan, are you bringing them up in the nurture and admonition of the Lord? And I hope na hindi nyo itong responsibilidad na ibinigay ng Panginoon sa inyo ay hindi nyo ipinapasa sa online Bible study na kagaya nito or online worship. Yes, yan ay binigay ng Diyos, yan ay ginagamit ng Panginoon. Nevertheless, ay hindi ito pampalit sa obligasyon na ibinigay ng Diyos sa mga magulang upang ang mga bata ay turuan lalo na ng mga bagay patungkol sa Panginoon. So again, parents, I myself am a parent, pero ang aking anak ko ngayon ay magsa 7 months old pa lang. Nawa, I would like to encourage you and remind you of this very solemn responsibility, napakabigat na responsibilidad. And I hope nawa itong time na ito na matagal ang mga bata sa tahanan, and I hope na in the future ay kapag ang mga bata ay naligtas, they can trace that conversion during this time of quarantine na sila ay nasa bahay at natutukan ng kanilang mga magulang ng mga bagay patungkol sa Panginoon. And I am praying for that, and I hope kayo ho ay nagpe-pray din and sinusunod ang utos na ito ng Panginoon. Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So ngayon ho ay dumako ho tayo sa ating sandaling meditation. Ayoko ho maging parang classroom lang ito na inibigay natin yung ating lesson about how to study the Bible. Let us try to meditate in a short time sa salita ho ng Panginoon. And our meditation today will be coming from Psalm 119. And as I've said before, ang Psalm 119 po, ang buong psalm na ito na pinakamahabang chapter, pinakamahabang awit sa Bible is all about the Word of God. Lahat ng ito ay patungkol sa Biblia, sa salita ho ng Panginoon. And ngayon ho ay magpo-focus tayo particularly sa isang verse lamang, and that will be verse number 10. So if you have your Bibles, I hope it is open, ito ay bukas, sa Psalm 119 verse 10. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. "With my whole heart have I sought thee, O let me not wander from thy commandments." Isang magandang talata na kabisaduhin. "With my whole heart I have sought thee, O let me not wander from thy commandments." Ang sa Tagalog, hinanap kita ng aking buong puso, huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. So, huwag mo kong pabayaan na malihis sa iyong mga utos. Hindi natin i-expound ng kabuuan ng talatang ito, but let me just give 2 observation for our meditation ngayong hapon. Una, seeking God and faithful dealing with His Word is not separable. Seeking God and faithful dealing with His Word is not separable. Bakit ho natin binibigyan diin huyaan? Sapagkat marami hong mga grupo ngayon ng mga nagpapakilalang Kristiyano
ay seemingly they're just after the experience. They want the encounter with God. At pag pumunta kayo sa mga ganung gathering, most of the time, their encounter are just emotional encounters. They just, ang gusto lang nila ay yung experience. Ang gusto lang nila yung kinikilabutan sila. Ang gusto lang nila ay yung naparabang nababagbag yung damdamin nila. Kaya ang lahat patungkol dun sa gawain ay naka-set up para targetin ang emosyon ng tao, para paiyakin ang tao, didiliman ang ilaw, patutugtugin ang mga tamang tugtog, sasabihin ng mga tamang salita para mahatak ang emosyon sa direksyon na gustong patunguhan noong nangunguna. At lahat ng yun, kapag ang emosyon ay naitaas, kapag ang emosyon ay bumigay, kapag umiyak, kapag natuwa, kapag na-feel, and that's their encounter with God. Now, karamihan sa mga ganong gawain, hindi lahat, pero karamihan sa ganong gawain ay malnourished pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Marami sa mga ganong gawain in the word of John MacArthur, ito ho anemic, kulang sa dugo ng salita ng Panginoon. Pero dito, ang sabi ho, dun sa ating binasa, with my whole, Psalm 119 verse 10, with my whole heart have I sought thee, buong puso, hinanap kita. Anong kasunod? Oh, let me not wander from thy commandments. That's the word of God. So, seeking God and faithful dealing with His commandments, particularly with His words, are inseparable. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Hindi pwedeng, yes, hindi natin sinasabing walang emosyon, pero ang paghahanap sa Diyos ay pagtupad sa Kanyang mga kautusan at pagkilala sa Kanya sa ayon sa Kanyang pagpapahayag sa Kanyang salita. So, a true encounter with God is an encounter with His truth and who He really is as revealed in the Scripture, hindi lamang ho sa emosyon na ating emotion will follow, but again, that's the key. Emotion follows, hindi ito ang nagli-lead. At mag-ingat ho tayo kapag ang gawain o ang seemingly pagsamba, ang emosyon na ang nagli-lead at hindi na ang salita ng Diyos, hindi na ang katotohanan. Pangalawa, in studying the Bible, we must not only go after knowledge. Anong sabi ho dito sa unang part? With my whole heart have I sought thee. So, narito, hinahanap ang Diyos ng buong puso. Hindi lamang siya intellectual. Ang pag-aaral ng Biblia, ang pagtingin sa salita ng Diyos ay hindi lamang to intellectual exercise. Yes, there is that intellectual exercise. We must understand. Kailangan nating maunawaan ang salita ng Panginoon at yun yung atin ng series ng pag-aaral kung paano natin mas mainam na mauunawaan ang salita ng Diyos. Pero narito ang buong puso. Ang connotation nito ay ang buong pagkatao. Sa madaling salita, kapag dumarating tayo sa salita ng Diyos, ay dapat engage ang ating buong pagkatao. Nandun tayo, nandun yung ating isip, nakatuon ang ating buong pansin. At the word ay nakafocus ang ating buong pagkatao sa salita ko ng Diyos. So, ang pag-aaral ng Biblia ay hindi lamang ito intellectual exercise. At delikado kapag puro kaisipan na lang, puro kaalaman na lang. Alam ho natin, ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians, knowledge puffeth up. Kung ito'y kaalaman, hiwalay sa puso, kaalaman, hiwalay sa kabanalan, ay ito ho ay maaring kaalaman patungkol sa kabanalan, pero hiwalay sa kabanalan. Ito ho ay magpapayabang pa lalo. So, kailangan nating bantayan. And then, lastly, third point, in our study of the Bible, we seek God, not just information. In our studying the Bible, we seek God, not just information. Ano ang sabi sa verse 10 again? With my whole heart have I sought
thee. Hinahanap ang Diyos. We go after God. We seek God. Again, isa ho sa kadelikaduhan, nakalagyan. At alam ko ho ito sapagkat ang akin hong trabaho, aking panawagan ay talagang linggo-linggo ay mag-aral, araw-araw, mag-aral ng salita ng Diyos at napakadaling dumulas na sa kalagayan na pag binuksan mong Bible mo, ang hinahanap mo ay yung arrangement ng first point, second point, third point at yun yung ipipreach mo sa susunod na impormasyon ang hinahanap para ibigay sa iba at hindi ang Diyos. So, napakaganda na pag tayo ho ay binubuksan natin ang salita ng Diyos, ay alalahan, this is God's Word. And when we talk to a person, pag nakikipag-usap tayo sa isang tao, we have an encounter with that person, right? Yung encounter natin sila, na mas nakikilala natin sila, mas nauunawaan natin yung kausap natin. The same also must be true when we go to the Word of God. Pag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, when we open the Bible, ang alalahanin natin, ito'y salita ng Diyos, at ito'y, ang Diyos ay nagsasalita sa atin, at ang layunin nawa natin, gustuhin nawa natin, ay mas makilala natin ang Panginoon. And I hope ito ay mag-encourage sa atin pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So muli, when we seeking God and faithful dealing with His Word are inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin. Pangalawa, sa pag-aaral ng Biblia, hindi lamang tayo nag-a-after sa information, kung hindi nag-a-after tayo sa Diyos mismo. At nawa ay tayo ay mabantayan bantayan natin ang mga bagay na ito at tayo ho ay nag-aaral ng salita ng Diyos. So that is our short devotion ngayong hapon. Tayo ho ay dadako sa ating pagpapatuloy ng ating serye, and I think magiging maiksi lamang ho ang ating pag-aaral ngayong hapon. At bago ho yan ay hingin natin ang tulong ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, muli kailangan ka namin. Hindi lamang ang impormasyon, hindi lamang ang kaalaman, kung hindi Ikaw, O Diyos. Ikaw ang gusto naming mas makilala, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kadakilaan, ang iyong kagalingan, ang iyong kagandahan, kabanalan, ang iyong kataasan. O Panginoon, kung paanong si Moses ay nag-request sa iyo to see your glory, nawa, O Diyos, hindi lamang ang impormasyon, hindi lamang mga katotohanan na magpapayabang sa amin upang meron kaming pwedeng ipakipagtalo sa iba. Kundi, Lord, tulungan mo kami na tunay maituon ang aming buong puso sa pag-aaral ng iyong salita dahil mas lalo pa namin gustong makilala. Para sa iyo, Ikaw, O Diyos, Ikaw ang aming makilala. O samahan mo kami ngayon sa aming pag-aaral. Bigyan mo po kami ng karunungan. Bigyan mo kami ng liwanag, O Diyos. Nawa ang aming pag-aaral na ito ay hindi magpayabang, kundi magpakumbaba. Hindi magpalayo, kundi lalong maglapit sa amin sa salita mo, sa isang seryoso, tapat, maingat na pag-aaral ng iyong salita. Salamat po, O Diyos. Muli, Ikaw pong maitaas sa lahat ng ito. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, magkaroon ho tayo ng sandaling review. Muli ho, we are on the basics, mga fundamentals, mga pangunahing hakbang para sa tamang pag-aaral ng salita ho ng Panginoon. And as I review our lesson, siguro meron lang tayong 2 o 3 pag-aaral patungkol dito. Sa Bible school or sa seminary, this will take easily 2, 3, 4 sems ng pag-aaral. Pero again, basics lamang ho ang ating binibigyang pansin. At nung aking tinitignan ay iba ho talaga dito ay kailangan na mas maganda kung meron hong binabasa o handout at hindi magiging effective kapag hindi ganun magiging ka-effective kapag pinapanood niyo lamang po. Lord willing, ay kapag nakagsama-sama na ulit tayo sa church ay mapag-aralan ho natin ibang mga bagay. So let's have a quick review. Mabilis na review lamang po. Una, pinag-aralan natin, natapos natin nung nakaraan yung 7 fundamental steps
sa pag-aaral ng Biblia. One, discipline in reading. May disiplina sa pagbabasa. We must read the Bible prayerfully. Hingin natin ang tulong ng Diyos. Again, ang Biblia ay kakaiba kaysa sa ibang libro. Kailangan natin ng gabay, ng liwanag mula sa Diyos kapag pinag-aaralan ito. Sabi nga ng mga awit, sa Panginoon, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang mga dakilang bagay mula sa iyong kautusan. So, doon ang pangangailangan natin ng tulong, ng gabay, ng kapangyarihan ng Diyos kapag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Read thoughtfully. Kapag nagbabasa tayo, kailangan naka-engage ang ating kaisi. Ang hirap kapag nagbabasa ka ng Biblia tapos ang iniisip mo ay yung post sa Facebook, o ang iniisip mo ay yung Mobile Legend o kung ano-anong mga bagay. So, find a time na talagang maitutuon mo ang iyong pansin, ang buong kaisipan at inuunawa mo ang salita ng Diyos habang iyong binabasa. Then, read repeatedly. Read repeatedly. Ang amin hong anak na si Timmy, paulit-ulit, close, open, close, open. Tuwing umaga, inuulit-ulit ko sa close, open, close, open. Bakit inuulit-ulit? At we will agree, mga kapatid, na maraming mga bagay na tututunan natin o unawaan natin sa pamamagitan ng paulit-ulit. Ganoon din sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Maaring sa unang basa, meron kang 10 hindi maunawaan. Sa pangalawang basa, 7 na lang. Pag sa pangatlong pagbasa, baka 5 na lang. Sa pang 10 pangbasa, baka halos lahat na yon ng mga tanong mo ay nasagot doon sa iyong binabasa. So, read repeatedly. Makakatulong po yan. I remember, meron tayong kapatid sa Panginoon. Ito yung nung nasa Amerika pa ho ako. Meron siyang pinakita sa aking talata. At meron daw siyang napakinggan na ito ang sabi. At sabi niya, paano to, Brother Paul? Paano to? At nung una, ano nga ba to? At binasa ko ulit, at binasa ko. Sabi ko, okay. Para pala dudumilat na sa akin yung sagot at doon pala. At yun lang, yung maunawaan lang yung relasyon ng mga salita doon sa talatang yun ay naging malaking tulong. So again, reading repeatedly can be a great, or will be, ito yung magiging malaking tulong. Pangalawa, ask the basic questions, investigative questions. Who, what, why, where, when, how, so what. So pag nag-aaral ka ng isang passage sa Bible, try to ask those questions. And I think ang ginagawa natin noon ay pinagsasalita natin ang Bible. Hindi tayo ang nagbibigay ng salita kung anong gusto nating sabihin ng Bible, hindi kung ano mismo ang laman ng salita ng Panginoon. Number 3, seek to follow the author's message. Sundan natin kung ano yung ibig sabihin. At dito ho ay hindi nakakatulong yung chapter division, hindi nakakatulong yung verse division. At dahil sa chapter division, verse division, parang nasanay tayo na para bang ang Biblia ay koleksyon ng napakadaming pinagtapal-tapal lang na talata. No, nung unang nasulat ang Biblia, halimbawa, nung unang sinulat ang 1 Timothy na ating pinag-aaralan tuwing Sunday evening, this is a one whole letter, tuloy-tuloy. At ang problema pag may mga verses ay para bang hati-hati. So seek to study, to read the Bible na sinusundan ang intensyon ng sumulat at i-disregard muna yung mga chapter and verse division. And then, the golden rule sa interpretation ay what? I hope you remember. At kung meron kayong aalalahanin sa lahat ng ito yung pinakamahalaga. Context. Context. Ano ang konteksto? At again, paulit-ulit nating sinasabi, anumang salita ay naiiba ang ibig sabihin o meaning depende sa konteksto na pinagkakalagyan. At maraming mga bagay sa Biblia ang mamimishandle, mamimisunderstand kapag dinisregard ang context. At maraming mga kulto na nagmimishandle, nagtutwist ng Biblia ay dito bumabagsak. Bakit? Hindi nila, and mga kapatid, hindi ako nagsasalita ng walang karanasan sapagkat naranasan ko na makipag-usap sa ilang mga kulto
at kung paano nila i-handle ang Biblia completely disregarding yung konteksto ng mga talatang ginagamit nila. Ginagawa nga nila ay mangunguha lang sila ng talatang pabor sa kanila at tatahiin nila yun at gagawa sila ng kanilang sariling doktrina. We must know the context. 4 yung context na kailangan bigyang pansin. Historical context, ano yung nangyayari. Okay, kailangan maunawaan. Grammatical context, yung relasyon ng mga salita. Babalikan po natin yan, Lord willing, sa Friday. Cultural context, may kultura. Jewish, Middle East culture, ang karamihan ng kulturang umiiral sa Biblia ang ating binabasa. And then, biblical context, yung progress ng revelation, saan sa Bible. Yan ba'y nasa Old Testament? Yan ba ay nasa New Testament? And it will affect our understanding or interpretation. Again, maaaring brother po, parang napakasakit yata sa ulo, parang napakahirap yata niyan. Yes, sa una, pero as you go, ay itong mga bagay na ito ay tatatak na sa iyo. At nevertheless, ay nawa tayo magkaroon ng disiplina. Pero ayoko ho kayong mag-discourage mga kapatid. Meron mga bagay na pwedeng makatulong sa atin. May mga practical na bagay na pwedeng magbigay sa atin ng assistance sa mga pag-aaral ng konteksto, yung author's intent, yung background, yung context. Let me just suggest some, if I may, mga bagay na pwede at worthy investment. Kung ikaw ay seryosong nag-aaral ng Biblia, ito ay magandang investment. Let me just suggest 2. Okay? 2. 1. Ang tawag ho dito ay Bible Handbook. Bible Handbook. Pag pumunta kayo sa mga Christian bookstores, pwede kayo magtanong, meron ho ba kayong Bible Handbook? Sa akin ho, meron akong Ryken's Bible Handbook. Kapag binuksan nyo ho ito, example ay halimbawa sa Book of Daniel, nakalagay na ho dyan yung format, 12 chapters, ilang verses, implied purpose. Anong purpose ng Daniel? Author's perspective, implied audience, what unifies the book, special features. So this is a very good Bible handbook. Maraming iba't ibang uri ng Bible handbook. Ang Unger's Bible Handbook, Baker's Bible Handbook, marami. So, again, ay para magkaroon kayo ng bird's eye view. Okay? Bird's eye view doon sa book na iyong binabasa. No? So, again, a handbook is very good help. Now, meron pang isang magandang investment, medyo mabigat sa bulsa. Naglalaro ito sa at least almost 2,000 to 3,000 pesos ang isa. Naglalaro doon kung brand new. Pero it's a very good investment if you're munti ko sabihin serious ba? Munti ko sabihin na kung ikaw ay seryoso nag-aaral ng Biblia, bakit ka naman hindi magiging seryoso sa pag-aaral ng Biblia? Tama ko ba? Isa pa hong magandang investment, and I know you will greatly appreciate it kapag nag-invest ka dito at ginamit mo. Ang tawag ko dito ay study Bibles. Study Bible. Again, maraming study Bibles sa market. At isa ho sa mga pinupuri ko ang Panginoon at gamit na gamit ko personally, I could say na wala akong pangangaral ng salita ng Panginoon na siguro 95% ng aking pangangaral ng salita niyo, almost always kinukonsulta ko ang Bible, study Bible na ito, and this is the MacArthur Study Bible in NASB na New American Standard Bible. Meron tong ESV, meron tong New King James Version. So a study Bible, ang study Bible ay pag binuksan mo, meron yang mga comments sa ilalim to help you in understanding yung ilang mga verses na mahirap maunawaan. And then also sa kada simula ng aklat ay makakakita ka ng concise, very concise introduction of the book. Halimbawa ay ito sa Book of Galatians, nandiyan yung title, author, date, background and setting. Mahalaga yun, background and setting, yung historical background. Bakit ba ito sinasabi ni Pablo? Ano ba nangyayari sa paligid, historical and theological themes, yung mga interpretative challenges, and yung outline ng buong book.
So again, a study Bible is a very good investment. I would like to encourage you. Now, meron tong mga digital na e-books. Pwede rin yun. Medyo mas tipid ng kaunti. Nevertheless, para sa akin, wala pa rin tatalo sa hard print. Meron din akong ESV Study Bible, another very good study Bible na madalas ko rin hong ginagamit. Again, sa market is, hindi ako nagbebenta nito mga kapatid, pero kung gusto nyo pag-ipunan, kapatid, ang cellphone na 5,000, 7,000, 10,000, yung iba iPhone na 50,000 na pag-iipunan. These are things na makakatulong sa atin sa mga bagay na eternal. 2 to 3,000 pesos. I hope na makapag-invest ho tayo bilang seryosong pag-aaral ng salita ko ng Panginoon. And if you are interested, you can send me a message. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng mas murang halaga. Every year, meron ako pinupuntahang conference sa Cubao, and most of the time, 20% discount. So, kung 2,000, ano lang siya, 1,600 na lang. So, tingnan natin kung anong magiging halaga ho doon. So, again, those are helps. At kung paano nga mga doktor, kamakailan lang, nagpunta kami sa pedya ng aking anak na si Timmy, at hindi niya alam ang lahat, pero meron siyang hinugot na maliit na libro, tinignan niya, kailangan ng tulong. Kailangan ng tulong, at ganoon din sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sapagkat hindi tayo ganun ka-eksperto, sa biyaya ng Diyos, nagpapakahusay tayo sa abot na ating makakaya, at magiging malaking tulong ang mga study helps na ito, and it will be, I will say, kung kaya naman natin, it will be almost foolish na hindi avail. Para bang maghuhukay ka, pwede mo naman mahukay ng walang pala, gamit mo yung kutsara, pero bakit mo hindi gamitin yung pala kung meron? At yun ay makakatulong. Ang goal is makatulong sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So, those are just good investment. I use them, at malaking bagay po yun. So again, humaba doon, discipline in reading, ask basic questions, investigative questions, seek to follow the authorial intent, context. Always check the context ng verse na pinag-aaralan o pinukonsidera. Number 5, note the genre. Ano ba itong klase? Ito ba'y tula? Ito ba'y awit? Ito ba ay nagsasalaysay, historical? Ito ba ay didactic, nagtuturo? Anong klaseng literatura ang ating binabasa? Ito ba ay talinhaga, parable? Ito ay magkakaroon ng ilang epekto sa pag-handle noong scripture or noong salita ng Panginoon. Number 6, interpret historical with didactic. Interpret historical with didactic. Again, may mga historical books sa Bible. Then, nagkukwento sila ng mga nangyari. Not necessarily nagsasabing ito yung dapat mong gayahin. Pero, halimbawa, si King Solomon, merong 700 asawa at 300 mas mababang asawa, concubines. Or, technically, hindi sila kabit, pero lower level wives. Kumbaga, concubines. Again, hindi ibig sabihin na merong isang taong ganun sa Biblia ay pinapahintulutan ng Biblia ang polygamy. No. Ang maliwanag sa Biblia, ang tinuturo ng Biblia ay one man, one woman for life. Yun ang maliwanag na tinuturo ng Biblia. So again, anong ibig sabihin nun? Yung historical na si Solomon ay may 1,000 babae sa buhay, ay kailangan nating unawain sa pamamagitan ng teaching, yung malinaw na tinuro. Na anong tinuturo? One man, one woman. So that's how we interpret or approach yung mga historical. Interpret historical with teachings or doctrines. Number next, isa sa mga mahalaga ay interpret implicit by explicit. Interpret implicit by explicit. Yung mga implied, yung mga parang tila baga. Yung mga tila baga ay kailangang tulungan or maunawain sa pamamagitan ng mga sigurado, yung mga malilinaw. Again, may mga verses sa Biblia na tila baga magliligtas ang mabuting gawa, pero ang daming napakalinaw na talata sa Biblia na hindi ka maililigtas ng mabuting gawa. Last time, pinag-aralan natin
May mga verses sa Biblia na tila baga si Jesus ay napunta sa impyerno, at ang implication ng ibang, and I have heard it, na pinapangaral, ako mismo nasabi ko noon pa sa pulpit na ganito, pero since then ay tinigilan ko na, pinagsisihan ko na si Jesus ay napunta sa impyerno at 3 araw nagbayad ng ating mga kasalanan. Well, yun yung tila baga, may mga talatang parang yun yung implication, pero may mga napakalinaw na salata sa Biblia na hindi ganun. Sabi ni Jesus, Jesus mismo, John 19 verse 30, it is finished. Tapos na ba? Yes. Bakit maduduktungan pa? Si Jesus mismo nagsabi, ang pagbabayad niya ng ating kasalanan ay tapos na doon sa krus. At tignan natin yung ibang mga talata, ibang mga mangangaral, mga apostol sa Bible, ang pag pinapatungkulan nila ang pagbabayad ni Jesus ng ating kasalanan is always on the cross, bearing our sins in His body upon the tree, and that is the cross. So, muli ay yun yung mga maliliwanag. So, merong mga tila baga, kailangan unawain natin yun sa liwanag noong mga maliliwanag or sigurado mga bagay. Interpret implicit by the explicit. Well, ngayong hapon, hindi tayo magpapakatagal. Isa ho sa mga bagay sa Biblia na maaring mahirapan tayong i-handle ay yung tinatawag na tayutay. Tayutay? Figure of speech. At again, sa inspiration ng Panginoon sa Biblia, hindi niya inoverlap. Hindi niya dinisregard ang language ng tao, hindi dinisregard ang circumstances ng tao o yung kanilang personality. Much more, God gave His word to us through them. Anong ibig sabihin ng lahat ng yon? So, sa lengguwahe, particularly ng Hebrew, Greek, and yung ilang parte ay Aramaic, parang Pilipino, merong figures of speech. May mga tayutay. At lahat ho tayo, almost every day, gumagamit tayo ng figures of speech. Gumagamit tayo ng mga tayutay sa pang-araw-araw nating pakikipag-usap. Pero pag meron tayong kausap at gumamit siya ng tayutay o figure of speech, hindi tayo, anong ibig niyang sabihin? Hindi, inuunawa natin yun. At ganoon din sa Bible. Let me just give some example para maunawaan natin. Halimbawa, narinig mo, ang sabi ng iyong kausap, malakas ang ulan na may kasamang matinding kulog at kidlat. Well, madaling intindihin yun. Malakas ang ulan, may kulog at kidlat. Well, tapos sinabi niya, ang kulog kanina ay parang atungal ng leon. Oh, that's a figure of speech. Ang kulog kanina ay parang atungal ng leon. Ibig sabihin ba may leon siya sa bahay? No. Ini-describe niya yung dagumdong noong kulog. Or, ang kamay ng kidlat ay umabot hanggang lupa. Kamay ng kidlat. Ibig sabihin ba may kamay ang kidlat? Well, again, that's a figure of speech. Pero naunawaan niyo ang ibig sabihin, tama ba? Ang kidlat talagang umabot sa lupa. Or, napatalon ang kaluluwa ko sa gulat sa kulog. Napatalon ang kaluluwa. Umalis. Pero naunawaan yung ibig, nagulat siya ng matindi. Yun yung binibigyan ng punto. So again, sa pang-araw-araw natin halos pakikipag-usap, gumagamit tayo ng tayutay, at ang mga tayutay na ito or figure of speech ay present sa Bible. Ano ba itong figure of speech? Well, formally defined, ang figure of speech ay ito. Let me just read. Is a literary or communication technique that we often use as we communicate with other people. It occurs when a word, phrase, or a sentence is employed in a sense other than the usual or literal sense it has normally. So ito daw ay technique sa pakikipag-usap o sa komunikasyon na ginagamit natin nangyayari ito kapag gumagamit tayo ng salita o mga salita o pangungusap na hindi pumapatungkol sa usual na, katulad nung kanina, ang kamay ng kidlat. Well, yung kamay, alam natin yung salitang kamay, pero nung ginamit natin yung kamay ng kidlat ay umabot hanggang sa lupa,
Alam natin na hindi literal na kamay ang gamit. At ano ang purpose nito? Anong lie? Ba't ba tayo magamit ng tayutay? Para baguluhin ng mga taong kausap natin? No. The purpose behind the use of figurative expression is to intensify the idea being conveyed. The figure adds force, feeling, color to the thought being presented. So ito, figure of speech ay nagbibigay ng dagdag na kulay, ng bigat, ng puwersa, ng damdamin. Katulad, napatulo ng kaluluwa ko nung narinig ko ang kulog. So again, hindi lang siya, nagulat ako nung narinig ko. Hindi, patalon. So, nagbibigay siya ng puwersa, nagbibigay siya ng tingkad. Ayun yung gamit ng figure of speech. And again, itong figure of speech, tayutay, ay present sa Bible. Let me just give some examples. Halimbawa, sa Numbers 13 verse 33, nung sinugo yung 12 spiya sa lupang pinangako, ang sabi nila nung kanilang nireport na, ang sabi, and there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Kami sa paningin namin, para lang kami mga tipaklong kumpara sa kanila. At yung tinatingin nila sa amin, maliliit kami. Ano bang ibig sabihin nun? Ganun ba talaga lang sila kalaki? Sabi niya, balang, ganyang kalaki. Tapos, ano yun? 90-footer? No. That's an exaggeration. Hyperbole. Ina-exaggerate. Ang laki nila. Higanti sila. Yun yung sinasabi. Ano ho? So, isa pa, sa Matthew 5 verse 29, and if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee, and if it is profitable for thee, that of one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. Believe it or not, mga kapatid, meron akong nakausap na ini-interpret nila ito literally and not as a figure of speech. Na kanila ko sinasabi, si Jesus talaga ay nagtuturo na kailangan mong tanggalin ang iyong kaliwang mata. As if na pag tumingin ka sa isang masamang bagay ay nakapikit yung kabila. Pareho yung nagkakasala, pareho yung nakatingin, unless na iba yung direksyon nung isa. So again, this is a hyperbole, a figure of speech. Sinasabi kung gaano kasidihi dapat yung intensity ng ating, o yung intensidad ng ating pakikipaglaban sa kasalanan. So again, that's a figure of. So can you just imagine kung i-interpret yun literally and hindi siya iti-take as a figure of speech? And historically speaking, may ilang grupo ng mga Kristiyano, again, this is historical, na yun ang ginagawa talagang sinusugatan nila yung kanilang mga sarili, minimutilate nila yung kanilang sariling katawan para labanan ang kasalanan. And guess what? Pagkatapos mong putulin ng lahat, nandun pa rin ang pusong makasalanan. Tatanggalin mo yun? So no, ang ano ay yung intensidad ng pakikipaglaban, pakikipagpatayan natin sa kasalanang nakatahan pa rin sa atin. Okay? So, figures of speech. Let me just give, magiging mabilis ito, at ilang mga halimbawa lamang, konting halimbawa lamang para mas ma-appreciate natin. And then, pag nagbasa tayo ng Biblia, ay may figure of speech. Tapos mas maunawaan natin. Okay? Una, ay yung medyo magkahawig, simile and metaphor. Ito ay mga figure of speech na may paghahambing. Simile, ginagamit yung as or like. Metaphor, hindi ginagamit yung word na as or like. Halimbawa, sikat na verse, simile, and he shall be like a tree, okay, planted by the rivers of water. Alam natin yan sa Psalm 1. Or yung metaphor, but thou, O Lord, art a shield. Ikaw ay kalasag, and my glory and the litter of my head. Or sa Matthew 5 verse 13, ye are the salt of the earth. So yun ay metaphor. At isa sa mga pag-iingatan natin ay huwag nating i-overstretch. Okay? I-overstretch. Ano yung mga partikular na paghahalin tulad? Yung mga partikular na paghahalin tulad. Halimbawa, sa personal kong pagkaunawa, yung sinabi ng Panginoon, ye are the salt of the earth. But if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and trodden under foot of men. Yes, I have heard many times
na ang salt ginagamit as preservative. We are the preservative of the world. Yes, that is true, pero ang punto ng talata ay savor, lasa. So, mag-ingat tayo na i-overstretch itong paghahalin tulad na ito, simile and metaphor, o hindi bigyan natin ng diin yung pinaka-paghahalin tulad na binibigyan diin ng salita ng Panginoon. Number next, hyperbole. Bigyan natin ng halimbawa yan, yung pag-exaggerate, and it is to prove a point. Again, para bigyang puwersa. Pluck your eye, cut your hand. Those are hyperbole. Hindi yung literal na inuutos ng Panginoon na mag-amputate tayo ng ating sariling katawan. Number next, euphemism. Euphemism, the substitution of a cultured or less offensive term for harsh one. Okay? Excuse me po, pasintabi kung merong nanonood habang kumakain, magbibigay ako halimbawa. Iba yung dating kapag sinabi yung nakaapak ako ng tae, kaysa pag sinabi yung nakaapak ako ng dumi. Okay? So, yung word na dumi, that's a euphemism. Gumagamit ka ng less offensive word para ibigay pa rin yung same meaning. Nakatawid pa rin yung meaning pero a less offensive word. Halimbawa, and Adam knew his wife Eve. So, yung word na yun ay hindi yung knew, ay hindi lang cognitive knowledge, basta nakilala lang, kung hindi it connotes a sexual intimacy. Dahil ang resulta ay nabuntis si Eva. Sa Bible, ang sinasabi ay many of you asleep. Hindi yung tulog literal, kundi yung word na asleep is euphemism doon sa namatay na. Isa pang figure of speech, merism. Merism, a substitution of two contrasting or opposite parts to represent the whole. Itong merism is a figure of speech na ginagamit yung dalawang opposite parts para ipakita yung kabuuan. Halimbawa sa Genesis, and morning and evening. Okay? So that pertains to the whole day. Sa Psalm 139 verse 2, thou knowest my down sitting and my uprising. Yung down sitting, uprising, and everything in between. Okay? So, binibigyang diin po yung bagay. Halimbawa, sa Book of Psalms, doon yung may mga verses na mananalangin ako sa iyo sa umaga at sa gabi. Ano ibig sabihin? Bawal ba manalangin sa tanghali? So, umaga, gabi, it pertains to the whole. So, merism ang tawag po doon. Number next, personification. Personification. So, yung word na person, yung madaling tandaan ho doon, ascribing human characteristics or actions to inanimate objects or animals. So, yung para bang malataong katangian, ibinibigay mo doon sa mga bagay na hindi tao. Halimbawa, sa Psalm 24 verse 23, then the moon shall be confounded and the sun ashamed. Sun, S-U-N, ashamed. Nahihiya ba yung araw? May damdamin ba yan para mahiya? No. Ang tawag dyan ay personification. Yung damdamin ng tao para bang ibinibigay dun sa mga inanimate objects. Sa Proverbs, madalas, wisdom crieth without. Ang wisdom daw ay nagsuhumiyaw. So, again, that is personification. Number next, rhetorical questions. Isa sa mga hilig kong figure of speech sa Bible, rhetorical questions. Ang rhetorical questions, these are questions asked which does not require a verbal response, but which forces the reader to answer in his mind and to consider the implications of the answer. So, ito yung mga paraan ng pagtatanong na hindi dahil hindi alam nung nagtatanong, kung hindi punersa kang sagutin yung tanong at ito'y pag-isipan pa. Okay? Bigay tayo ng halimbawa. Merong mga rhetorical questions na nagbibigay ng impormasyon. Halimbawa, behold, I am the Lord thy God of all flesh. Is there anything too hard for me? So, pag narinig natin yun, sumasagot agad tayo. At yun yung bibigay sa atin ng impormasyon na sa Diyos ay walang mahirap. Some rhetorical questions is directed to oneself. Yung bang kinakausap mo yung sarili mo. Halimbawa, why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted in me? Psalm 42 verse 5. So those are rhetorical. Alam niya kung bakit siya nalulungkot, pero para mapag-isipan niya yung bagay na yun na nagiging rason. Number next, some rhetorical questions rebuke or admonish. Others express surprise, some spoken to get attention. Ito yung merong mga rhetorical questions na
nagre-rebuke ka. Again, sa pang-araw-araw nating karanasan, halimbawa may mga bata, tapos yung isang bata may ginagawang hindi tama. At anong ginagawa mo? Alam mo naman yung ginagawa niya. Nakikita mo yung ginagawa niya. Pero kung tanong mo siya, ano naman ang ginagawa mo? Yun ay para sagutin niya. I-consider niya yung bagay na maling ginagawa niya. So that is to rebuke. Sa Bible, as an example is 1 Corinthians 10:22. Ang sabi, do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? Of course not. Pero ang inaano ay para i-rebuke ni Pablo yung mga taga Corinto. Sa Romans 6:1, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Okay? So that is a rhetorical questions. Isa pa ho sa mahalaga pagdating sa figure of speech ay ito, anthropomorphism. Anthropomorphism. Anthropos, meaning galing sa Greek word na anthro, meaning man, anthropos. Anthropomorphism is human features or actions attributed to God. Alam natin, God is spirit. Wala siyang parte, wala siyang kalaman, wala siyang buto. Pero merong mga bahagi sa Bible na tila baga i-describe ang Diyos na para bang may physical features na kagaya ng tao. Ang sabi, halimbawa ng Isaiah 59 verse 1, behold, the Lord's hand is not short. Or sa Deuteronomy chapter 7 verse 19, the great temptations which thine eyes saw, the signs that and wonders and the mighty hand and the stretched out arm. So, may kamay ba ang Diyos? May braso ba ang Panginoon? Well, no, that is anthropomorphism. A human feature ascribed to God, at yun ay para matulungan tayo mismo sa ating pangunawa. Ito'y ginagamit, sabi nga ng isang commentator, ito'y binigay ng Diyos o ginamit ng Panginoon para matulungan ang ating pangunawa. Bakit? Dahil tayo bilang tao, paano tayo kumikilos? Paano tayo gumagawa? Most of the time, through our hands. So when the Bible says the hand of God is not short, ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi, yun ay nakakatulong sa atin sa pangunawa. Pero hindi ibig sabihin na ang Diyos ay may literal na kamay, may literal na braso. That is anthropomorphism. Because God is spirit. Now, hindi lang anthropomorphism, hindi lang mga features ng tao ang ibinibigay sa Diyos. Do you know what? Even the features of animals. Ang tawag dito ay zoomorphism. Again, pamilya na ho. Yung word na zoos, yung animal, zoomorphism. Ito ho ay literary technique na kung saan mga katangian ng hayop ina-ascribe sa Panginoon. Let me just give an example. So, Psalm 91, ang gandang example. Psalm 91 verse 4, He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. Na pag tinik nyo literally ho yan, may balahibo ang Diyos at may pakpak siya. No, that is zoomorphism. At ang hinihiram niyan na larawan ay walang iba kundi ang isang inahing manok na binibigyan ng kuble ang kanyang mga inakay, at yung mga inakay ay hindi nagtatanong safe ba tayo dito. No, they just trust doon sa mother hen, doon sa inahing manok, and they take cover. So ang tawag ko doon ay zoomorphism. So again, those are just a few, hindi pa yun lahat. Meron pang tayong left out na iba na madalang nagagamit. So those are just few figure of speech na pag nagbabasa tayo ng Bible, magandang alam natin, magandang na-detect natin. Sa natitira nating ilang minuto, let me just give some advice how we will handle figure of speech. So paano natin i-handle ito? One, find out the figure of speech. Figure of speech ba ito o literal? Now, paano mo masusubukan? Subukan mong i-apply literal, ito ba ay magme-make sense? Halimbawa nga, huli nating binasa, feathers. May balahibo ang Diyos. No. So, it's most probably it is a figure of speech. Then, next, try to interpret the figure of speech literally according to the speaker's intent. Ano yung intention? Ano yung intention ng speaker? Ano ba yung mensaheng binibigay? Halimbawa, yun sa ginamit natin kanina, napatalon ang kaluluwa ko sa lakas ng kulog. Ano yung intention nun? Para bigyan ka ng insight sa kalagayan ng kaluluwa niya? No. Para ipatawid, pahiwatig sa'yo ang tindi ng pagkagulat niya. Yun yung literal na ibig sabihin ng figure of speech. So, when we encounter figure of speech sa Bible,
interpret it literally according to the author's intent. Okay? Hindi literally na kagaya nga ni Kristo na yung sinabi ni Jesus, tanggalin natin yung mata, putulin natin yung kamay. Hindi yun. Kundi literally, anong intention ni Kristo? Intensify your battle against sin. Okay? Matinding pakikipaglaban sa kasalanan. Hindi literal na pagpuputol ng mga parte ng katawan. So, interpret it literally according to the speakers or to the author's intent. Mga kapatid, sa lahat ng ito, isang bagay na gusto kong makita po natin ay hindi ang sakit naman sa ulo mag-aral ng Bible. Yes, it is challenging, and pero isang magandang makita po natin dito ay mamangha tayo. Appreciate natin yung ganda. Again, ang purpose ng figure of speech ay hindi guluhin tayo. Ang purpose ng figure of speech is to give more color, more intensity, more gravity, more force sa atin hong pakikipagdialogo. At ang isang taong mahusay gumamit ng figure of speech ay isang effective na communicator na na ipipinta niya ng mas matindi, mas makulay ang mga bagay na kanyang sinasabi. And pagdating sa Bible, it is full of figure of speech. It just shows na ang ating Panginoon, hindi lamang siya God of truth. Now, all of this is truth. But He is also a God of beauty. Siya'y Diyos ng kagandahan na maging sa kanyang salita, ito ay nasasalamin ang kagandahan at kadakilaan ng Panginoon. At isa yon sa pinapakita sa atin ng presensya ng figure of speech sa Biblia. I hope mga kapatid, naging mabunga ang atin hong pag-aaral ngayong gabi at nawa ito ho ay kumamon sa atin sa mas masipag pa, disiplinadong at seryosong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Again mga kapatid, I miss you all. Let's pray for our government. Let's pray for our health workers. And also, let's pray for our churches. Lord willing, maraming mga churches ang magsisimulang magbukas come June 21. And by the way, June 21, advance Happy Father's Day po sa ating mga kapwa tatay po dyan. At nawa ay that's a good way to celebrate Father's Day. Kung matutuloy ang ating MGCQ ay nasa church po tayo. Pag-pray ho natin ng ating mga iglesia, pag-pray ho natin ng ating mga kapwa, mga kapasturan, mga manggagawa. Kung ang mga health workers ay uma-attend sa physical needs, ang mga pastor, ang mga manggagawa sa iglesia ay nag-a-attend sa spiritual need, which is everyday need ng bawat, lalo na ng mga mananampalataya. So, padalangin ho natin ang bawat isa. God bless po. I love you all. I miss you all. Let's end this with a prayer. Panginoon naming Diyos, aming Ama, salamat po sa salita mo na aming nabigyang pansin. Salamat po sa kagandahan, kalaliman, sa makulay, sa napakaganda na salita mong pinagkaloob sa amin. Na hindi lamang ito hindi naman ito tuyo at puro katotohanan ng tuyong-tuyo, kundi ito'y makulay at maganda, at malalim at malawak at nakaka-enjoy na katotohanan na pag-aralan. O Panginoon, bigyan mo kami ng uhaw pa, ng gutom pa. O tunay, ang mga inaalok ng sanlibutan ay tila baga mas nakakalibang, tila baga mas masarap. Pero Panginoon, ang mas mahalaga kaysa ginto, ang mas matamis kaysa pulot ay ang iyong salita. O Panginoon, tulungan mo kami. Awatin mo kami sa mga makamundong bagay. Ilagay mo sa aming puso. Lord, ilagay mo sa aking puso ang malalim pa at mas matindi pang pagnanasa, uhaw at gutom sa iyong salita. At sa aming pag-aaral, gaybayan mo kami, ilayo mo kami sa kayabangan, dilalo mo kaming ilapit sa pagkahawig sa aming Panginoon Jesucristo. Ingatan mo po ang bawat isa, ang aming pong Pangulo, ang aming mga nasa gobyerno, ilayo mo po sa anumang masama po ng mga taong gumagawa pa ng kasamaan sa krisis na ganito, O Diyos, ay sansalain mo. Ang aming mga health workers ay mahabag ka, lalo't higit nawa ang ebanghelyo ay makarating sa kanila. Lord, we do pray also for other churches na matindi ang epekto ng ganitong pangyayari. Maging sa ating pong mga kapatiran, ay hindi maging kasanayan ang manatili na lamang sa bahay. Huwag nilang isipin na pampalit sa pagtitipon-tipon ang online. Kundi, O Diyos, ay manabik pa kami lalo. Lalo na, Lord, lalo na manabik kami
sa pinakamatinding pagtitipon-tipon kapag kami ay kinuha mo na, nagkasama-sama sa langit at sasambahin ka namin ng walang hadlang. O anong saya, o anong tamis itong aming pag-asa hinihintay. Nawa ito po'y lalong mas maging matamis pa sa kalagayan namin ngayon. Maraming salamat po, O Diyos. Lahat ng ito ay sa namin pinagkakatiwala sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kapatid, God bless po. Ingat po tayong lahat, and Lord willing, see you on Friday sa ating Time in the Word, and on Sunday sa ating mga gawaing pagsamba. God bless po.